Hello sa inyong lahat! Welcome sa ating pagtatalakay ngayon kung saan pag-uusapan natin ang isang bagay na sobrang lapit sa bituka natin, yung epektibong paghawak sa pinaghirapan nating pera. Lalo na kung bago ka pa lang sa trabaho sa probinsya, minsan feeling natin dumaan lang sa palad natin yung sahod, di ba? Bago pa magkinsenas, ubos na agad. Kasi naman talaga ang hirap i-budget. Pero nandito tayo ngayon para baguhin yan. Ipapakita ko sa inyo na ang pagbabudget ay hindi ginawa para sakalsakalin kayo o ipagkait ang mga gusto nyo sa buhay. Kumbaga, isa itong napakagandang tool para maabot ang mga pangarap nyo ng may peace of mind. Aminin natin ang katotohanan ng sitwasyon natin. Kapag ang minimum wage sa probinsya ay nasa 420 hanggang 450 piso bawat araw, bawat piso, as in bawat sentimo, ay talagang mahalaga. Minsan nakaka-stress isipin kung paano to pagkakasyahin araw-araw, 'di ba? Pero hey, wag kayong ma-stress. Ang smart budgeting, hindi yan tungkol sa sobrang paghihigpit hanggang sa wala na kayong makain. It's really about taking control ng pera mo, ng pamilya mo, at syempre, ng future ninyo. Okay, let's dive into this. Ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Una, hihimayin natin ang iyong minimum wage sa probinsya. Pangalawa, ipapakilala ang 75-15-10 budget rule. Pangatlo, paano tutugunan ang mapangunahing pangangailangan. Pang-apat, ang power ng digital banks at emergency funds. At panghuli, kung paano sama-samang abutin ang mga pangarap ng inyong pamilya. Kaya, simulan natin dito sa unang bahagi. Ang iyong minimum wage sa probinsya at kung paano natin ito talagang masusulit. Let's talk real numbers. 11,000 piso. Ito yung typical na buwanang sahod ng isang entry-level na manggagawa sa probinsya. Ngayon, ang malaking tanong, paano mo nga ba pagkakasyahin ang 11,000 na to para sa pang-araw-araw na gastos habang nakakapagtabi pa rin para sa future? Sounds impossible ba? Well, hindi. Diyan pumapasok ang pangalawang point natin, ang 75-15-10 budget rule, isang napakamakatotohanang alternatibo para sa mga kumikita ng sapat lamang. Baka narinig nyo na dati yung sikat na 50-30-20 rule. Okay, sana yon. Kaso para sa entry-level na sahod, hindi siya palaging swak at makatotohanan, di ba? Kaya ito, may papakilala ako sa inyo ang 75-15-10 rule. 75% para sa pangangailangan, 15% sa ipon, at 10% para sa gusto. Ang ganda ng balanse nito, no? Ibig sabihin kasi nito, kahit naka-budget ka, may space pa rin para sa lahat ng aspeto ng buhay mo at hindi ka masyadong gipit. Ngayon, himayin natin ang ikatlong bahagi, ang pagtugon sa iyong pangunahing pangangailangan at ang pamamahala sa 75% na yon. Okay, let's do the math. Kung kukunin natin ang 75% ng 11,000 piso, iyan ay eksaktong 8,250 pesos. Yan ang budget natin para sa mga esensyal. Paano hahatiin yan? Pwede nating ilaan ang 3,300 pesos para sa pagkain at groceries. Sa upa o bed space, meron tayong 2,750 pesos. Ang pamasahe natin ay nasa 1,100 pesos. Tapos, tig 550 pesos para sa ambag sa kuryente at tubig, pati na sa budget para sa cellphone load. Oo, alam ko, super tight man numbers na to. Parang dumaan sa butas ng karayom, di ba? Pero prangkahan tayo. Ito yung pinakamakatotohanan at konkretong plano para maitawid ang buhay probinsya. Moving on sa ika-4 na bahagi natin. Digital banks at emergency funds. Ito talaga guys, ang secret weapon nating mga makabagong manggagawa. So, the crucial point is, dito sa susunod na 15% mangyayari yung magic ng financial growth mo. 1,650 piso. Yan ang katumbas ng 15% ipon mo mula sa 11,000. Baka isipin ng iba, ang liit naman yan. Pero teka lang, kung gagawin mo tong tuloy-tuloy na target buwan-buwan, grabe ang magiging impact nito. Napakalakas na panimulayan para makabuo ka ng solid na emergency fund. At paano mo papalaguin yung 1,650 na yon ng mabilis at walang kahirap-hirap? Dito na papasok ang mga digital banks gaya ng Maya, CIMB, Uno o Tonic. Bakit sila maganda? Unang-una, ang taas ng interest rates nila kumpara sa mga traditional banks. Tapos, the best part, walang maintaining balance, as in zero. Kaya hindi ka kakabahan na baka biglang makaltasan ng ipon mo. Mayroon din silang auto-save features, libre ang fund transfers, lalo kapag may promos, at sobrang daling itrack ng gastos mula mismo sa cellphone mo.
Kumbaga, automated na yung pag-ipon mo. Punta naman tayo sa ikalimang bahagi, sama-samang pag-abot sa mga pangarap ng pamilya. Dito natin bubuuin ang future nyo gamit ang pang-araw-araw na gawi. Huminga muna tayo ng malalim para sa isang mabilis na paalala. Maliit na hakbang, malaking epekto. Hindi nyo naman kailangang magtabi ng malalaking halaga agad-agad. Ang totoong sikreto ay nasa pagiging consistent. Ang maliliit pero madalas na pag-iipon ng buong pamilya ay siguradong lalaki hanggang sa maabot nyo ang inyong mga long-term goals. Promise yan! Let's move to action at tingnan kung paano natin ito bubuuin. Number 1, umupo kayo kasama ng pamilya at mag-usap para magtakda ng long-term goals. Ano bang pangarap nyo? Number 2, gamitin nyo na yung autosave sa digital banks para hindi na nyo makalimutan, nakatabi agad yan bago nyo pa magastos. At number 3, ang pinakamasarap na part, magkakasama ninyong panoorin kung paano unti-unting lumalago ang inyong emergency fund buwan-buwan. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita mong lumalaki yung ipon nyo. Now, what's really interesting about this rule is, hindi nito tinatanggal yung joy sa buhay mo. Ang agbabudget ay hindi pagpaparusa sa sarili. Nariyan ang 10% o 1,100 pesos kada buwan para sa inyong mga gusto. Ito yung breathing room money mo. Gamitin mo ito pambili ng extra load, pang-treat sa sarili paminsan-minsan o para sa personal na gamit. Ang point natin dito, gusto nating kontrolin ang paggastos pero hindi natin aalisin ang kaligayahan mula sa inyong budget plan. Deserve nyo rin kasing maging mag-enjoy. Bago tayo matapos, gusto ko lang i-share at tumatak sa inyo ang napakagandang paalalang ito. Ang pagbabudget ay hindi tungkol sa kung magkano ang kinikita mo. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinamamahalaan ang kung ano ang meron ka. Totoo yan! Kahit nag-uumpisa ka pa lang sa 11,000 ngayon, ang susi talaga sa kapayapaan ng isip at pagyaman sa hinaharap ay kung paano ka dumiskarte at magplano gamit ang hawak mong pera ngayon. At dyan natin tatapusin ang ating pagtatalakay ngayong araw. Nakita natin kung paano mapapagana ng maayos ang 75-15-10 budget rule at kung gaano kalaki ang maitutulong ng digital banks para mapalago ang inyong ipon. Kaya naman, iiwan ko kayo ng isang tanong na gusto kong pag-isipan ninyo. Anong pangarap pinansyal ang unang aabutin ng inyong pamilya? Kausapin nyo na sila mamaya at simulan nyo na ang unang hakbang ngayon. Kayang-kaya nyo yan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayon.